I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan guys mayroon tayong good news for everybody. Ayan, alam po naman natin itong mga nakaraan pang buwan, no? Ay napabalita po yan yung pag-hosted ng mga Houthi rebels sa mga 17 na Filipino seafarers, no? So God is good all the time, mga kababayan. Ay ayan, naligtas na po sila. Sabi po dito mga kababayan, ano? Ito mga besa, inanunsyo ng Malacanang na pinalaya na ang 17 Pinoy seafarers na tinangay ng mga hosted ng mga Houthi rebels sa karagatan ng Yemen noong November 2023. Kasama ang crew ng MV Galaxy Leader 2023. Nako, isang taon na. Napabalita yan mga kababayan. Grabe talaga nung itong mga rebelde na ito, sa totoo lang. So, kompleto po sila, walang nalagas, ano? At dahil dyan sa patuloy na pakikipag-usap ng ating pamahalaan, siyempre ang Pangulong Marcos Jr. hindi talaga tumitigil po yan. Sa wakas ay nakaligtas po sila, no? So dahil dito mga kababayan, allow me to express my gratitude to His Majesty Haitham bin Tariq Sultan of Oman and his government for their successful meditation which lead to the eventual release and safe passage of our countrymen through Oman, sabi ni Pangulong Marcos Jr. Sabi sa inyo guys, ano, ang Diyos ay napakabuti. Mga seaman to mga kababayan, matatandaan na ang mga Pinoy seafarers ay bahagi ng 25 crew ng MV Galaxy Leader na inatake ng Houthi rebels. Habang ang mga ito ay naglalayag sa Red Sea, yun, malapit sa Hodeidah noong November 2023. Naku, isang taon, no? Grabe ito, ang tindi. Samantalang pinasalamatan din ni Department of Foreign Affairs, which is ang DFA, ang Sultanate of Oman sa pagtulong nito sa pagpapalaya sa Pinoy hostage. Sinabi rin ng tanggapan na ginagawa na nito ang lahat upang agad na maripatriate ang mga Pinoy pabalik ng Maynila upang muling makasama ang kanilang pamilya. Di ba? Sabi po ng Pilipinas Today. Ayan. Ayan sila mga kababayan. Welcome home mga bes, ayan. Thank you Lord. 17 Pinoy seafarers pinalaya na ng Houthi rebels. Malacanang. Our Filipino seafarers are now in the care of the Philippines Embassy in Muscat, Oman, and will be reunited with their loved ones in the Philippines very soon. Ayon sa statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Huwebes, Enero 2023. Walang pong nabawa sa kanila, buo sila. At siyempre, after nilang pag-uwi, makakasama ang kanilang mga pamilya at balik work naman talaga. Ayan, napakabuti ang Diyos sa atin. So dahil dyan mga bes, ito po yung statement ng Malacanang. Basahin ko lang sa inyo, no? And this is good news for everybody. Yan po ang statement ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Basahin lang po natin mga bes, It is with utmost joy that after more than a year of captivity in Yemen, I announced the safe release of all 17 Filipino seafarers together with the rest of the crew members of MVP Galaxy Leader. Ayan, our Filipino seafarers are now in the care of the Philippines Embassy in Muscat. Ayan, binasa natin kanina. Oman, and will be reunited with their loved ones in the Philippines very soon. Again, allow me to express my gratitude to His Majesty Haitham bin Tariq Sultan Oman and his government for their successful meditation which lead to the eventual release and safe passage of our countrymen through Oman. Ayan, I commend the the Philippines government, agencies and private instrumentalities who work tirelessly with the foreign governments and entities for more than 429 days in making some momentous development possible. Ayan. Walang imposible sa Diyos mga bes, basta tiwala lang na makakaligtas ka.
As the saga of our brave Filipino seafarers come to a joyful conclusion, let me remind everyone that they are the reason why Aysan Republic Act number 12021 known as the Magna Carta. Tama po yan. Yan. Pasok. Of Filipino seafarers into law. This is to protect their rights and overall welfare, to promote their full employment, and to ensure equal opportunities in the maritime industry regardless of gender or creed, including equitable access to education, training, and development. Ayan, consistent with the existing domestic and international law, standard, and convention. You see guys, tama po yun. 12021, yung Magna Carta. Ayan, talagang protektado sila. Hindi po pagsawalang bahala, sapagkat itong mga seafarers na ito, mga seaman na ito, malaki po ang contribution nila sa ating bansa. Lalo po worldwide, no? Maraming mga seafarers. Ayan ito yung barko that time, guys. Yan ito po yung statement ng ating mahal na Pangulo. Nabasa po natin yan, mga kababayan. Ayan see? So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates video, and congratulations Mr. President. Maraming salamat sa iyong pagpupursigi na para talaga maligtas ang ating mga seafarers, no? And God is good all the time. Maraming salamat din sa Oman mga bes, ha? So, thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.